Hello. Sound check. Praise God, isang magandang umaga po sa bawat isa at hinihiling ko po ang bawat isa na magsitayo at tayo po'y mag-uumpisa na sa atin pong gawain ngayong umaga. At sa atin pong pagsisimula, awitan po natin ang papuring awit ang atin pong Panginoon. Patuloy natin siyang papurihan, pasalamatan at itaas sa atin pong kalagitnaan ngayong pong umaga.
O purihin ka dakilang Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Dakila at mapagpala po namin Diyos ngayon pong umaga, Panginoon. Lubos-lubos po Ama ang aming papuri at pasasalamat dahil tunay na Ikaw ay napakabuti Ama sa bawat isa po sa amin. Panginoon, ngayon pong umaga, muli po kami dakilang Diyos na nagpapakumbaba ng amin pong mga sarili sa iyo pong harapan. Patawarin mo kami o Diyos kung kami man Ama ay nagkasala, nagkamali dakilang Diyos sa inyo. Ito man Panginoon ay sa amin pong mga isipan, sa amin po Panginoon mga gawa at sa amin po Panginoon mga salita dakilang Diyos. Lord, nawa Panginoon ngayon pong umaga, patuloy na samahan mo kami ng iyong kapangyarihan habang amin po Panginoon ginaganap ang iyong kalooban sa amin pong mga buhay. Panginoon, kami dakilang Diyos ay patuloy na nagpapailalim sa iyong kapangyarihan at nagpapasakop Ama sa iyo pong banal na kalooban sa mga oras na ito. Panginoon, patuloy dakilang Diyos na ikaw Ama ang amin pong maitaas. Mabigyan ka po namin Panginoon ng papuri at pasasalamat sa lahat ng bagay dakilang Diyos na iyong ginagawa sa buhay Panginoon na iyong pong mga anak. Lord, nawa dakilang Diyos sa pagpapatuloy ng amin pong gawain. Dumito ka Ama sa amin pong kalagitnaan. Samahan mo kami dakilang Diyos, ang iyong banal na Espiritu Amang patuloy na manatili sa puso po namin. And Lord, patuloy po namin Amang taglayin ang bunga ng Espiritu dakilang Diyos. Ito Panginoon ang nagpapalakas at nagpapatibay ng amin pong pagtitiwala po sa inyo. Lord, nawa Panginoon sa araw na ito, masumpungan mo Ama na ang bawat isa po sa amin ay karapat dapat dakilang Diyos sa amin po Panginoong pagharap sa inyo. Lord, patuloy na ikaw ang siya pong manguna at maghari dakilang Diyos sa buhay na iyong pong mga anak. Ang mga salita mo, Diyos, ay patuloy na magbigay po sa amin ng kagalakan at kalakasang espiritual dakilang Diyos at manatili kami, Panginoon, sa paglilingkod po sa inyo. Lord, maraming pong salamat sa mga pagpapala na patuloy na iyo pong ipinagkakalob sa iyo pong mga anak. Salamat dakilang Diyos sa maraming mga pabor. And Lord, dalangin nga po namin sa araw na ito, patuloy na pakaingatan mo, Diyos, ang iyo po Panginoong mga anak. Higit sa lahat dakilang Diyos ang bansa po namin, Panginoon. Sa banta, Panginoon, ng bagyo dakilang Diyos. Nawa, Panginoon, ikaw ugad ang patuloy dakilang Diyos na manguna at mag-ingat, Panginoon, sa bawat isa dakilang Diyos. Hallelujah. Lord, maraming pong salamat sa iyong mga pangako na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Lord, ngayon pong umaga dakilang Diyos, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming gawain. Mula sa pasimula hanggang sa matapos dakilang Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa na naririto sa araw na ito, maging sa bawat mga anak mo dakilang Diyos na naroon sa kanilang mga tahanan, na nakikinig dakilang Diyos at nagsusubaybay, Panginoon, sa gawain ito. Ikaw dakilang Diyos ang patuloy na manguna at manahan sa kanila pong mga puso. Lord, nawa dakilang Diyos, patuloy Ama na iyong mga salita ay magbigay po sa amin dakilang Diyos ng panibagong pag-asa dakilang Ama, na ikaw o Diyos ay patuloy po namin, Panginoon, mabigyan lagi dakilang Diyos ng papuri at pasasalamat sa amin po, Panginoong mga buhay. Lord, maraming pong salamat at sa iyo po namin na may pinagkakatiwala ang lahat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah! Patuloy po nating purihin ang ating Panginoon ngayon pong umaga. Awitin natin ang So Blessed. Hallelujah! Sound check, hello.
I could hope or dream of. You have poured your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, so blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. Hallelujah, sabihin natin sa Panginoon, Lord, you're more than enough for me. Hallelujah. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, so blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. The Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. The Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Greater is He that is in me than He that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Of His word. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. In the name of Jesus, I can do anything by the power of His Spirit, through the one who strengthens me. So the Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. The Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Great and mighty in me. Great and mighty in me. Hallelujah. Minsan pa bigyan natin ng mataas na palakpak ang ating pong Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, patuloy ka po naming pinupuri at pinasasalamatan sa aming pong kalagitnaan ngayon pong umaga. Hallelujah, Jesus. Patuloy po natin purihin at dakilain ang Panginoon ngayon pong umaga. Patuloy natin siyang pasalamatan na sa kabila ng banta ng bagyo ay naririto tayo ngayon at nagkakaisa sa pagpupuri at para sa pananalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We praise your holy name, Lord. More than words can say, I want your presence.
to be where you are. Oh, how I love you with all of my heart. I draw closer still. I draw close. In your presence I'll be found. I can feel your spirit drawing me now. From all of you I'm crying out. I'll never stop running, chasing you down. 'Cause my heart is open to be with you now. I need you, Jesus. I need you, Jesus. And your power to move. I need your presence to come and break through. For there is no one who can touch me like you, oh Holy Spirit. You're making me new. I draw closer still. I draw close. In your presence I'll be found. I can feel your spirit drawing me now. From all of you I'm crying out. I'll never stop running and chasing you down. 'Cause my heart is longing to be with you now. I'm pushing through the crowd, 'cause Lord I need you now. Jesus, I'm desperate for a touch from heaven. I'm reaching out to you. Your power's breaking through. Lord, I'm believing. Lord, I'm believing. I'm pushing through the crowd. 'Cause Lord, I need you now. Jesus, I'm desperate for a touch from heaven. I'm reaching out to you. Your power's breaking through. Lord, I'm believing. Lord, I'm believing. You. Jesus, I believe. In you I am free. Just one touch from you, and everything is new. In your presence I'll be found. I can feel your spirit drawing me now. From all of you I'm crying out. I'll never stop running and chasing you down. 'Cause my heart is open to be with you now. Hallelujah. Yes, we're longing for you, Lord. We need your presence. We need your power, Jesus.
will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, though you are God. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Purihin natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Glory, glory to God. We bless your name, Jesus. You are worthy to be praised, O God. Hallelujah. Tunay na ikaw ay mabuting Diyos. Hallelujah, Jesus. Glory, glory to God. Tayo po ay manalangin. Mapagpala namin Diyos, Ama namin nasa langit. Patuloy, Panginoon, na kami po ay nagpapasalamat sa iyo pong katapatan at kabutihan sa bawat sa puso amin. Panginoon, sa umaga pong ito, dakilang Diyos, patuloy na kami po ay nagpapakumbaba ng aming buhay. Panginoon, salamat po sa mga sandali po ito. Patuloy dakilang Diyos na ikaw ang siyang kumilos at patuloy, Panginoon, na mag-ingat sa bawat buhay. Totoo, Panginoon, na ang panahon namin ay hindi maganda. Ay ibang bahagi ng aming bansa ay nakakaranas ng malakas na hangin, ulan, at ang bagyo ay paparating dakilang Diyos. Hallelujah. Panginoon, patuloy dakilang Diyos na kami po ay nanganganlong sa iyong banal na presensya. At patuloy, Panginoon, na kami po ay ingatan mo at gabayan. Sinasaway namin, Panginoon, na malakas na hangin ito, nawa dakilang Diyos, patuloy mong ilayo at iwas sa kalupaan na kung saan, Panginoon, pinapangambahan ng marami mga tao na mauulit dakilang Diyos ang mga nangyari na mga nakalipas na mga taon. Sabat alam namin, Panginoon, ikaw ang may kontrol sa lahat ng bagay. Maging ang kalikasan, Panginoon, ay kaya mong kontrolin. Kaya nga po, Panginoon, ngayong umaga kami po ay patuloy na dumudulog sa banal mong trono. Hallelujah. At maraming mga tao, maraming mga Pilipino, maraming mga kapatiran ang nananalangin sa mga sandali po ito. Lord, kami po ay nakikisa sa panalangin. Hallelujah. Naniniwala po kay Panginoon ang sama-samang panalangin. Hallelujah. At nagkakaisa, Panginoon, ang aming puso, pananampalataya. Dakilang Diyos, sinabi niya mga salitang malaki ang nagagawa ng panalangin ng mga taong matuwid. Kaya nga po, Panginoon, sa mga sandali po ito, Lord God, patuloy na ingatan mo ang buhay ng iyong mga anak. Alisin mo ang takot sa puso namin. At patuloy, Panginoon, nawa ngayong umagay makadama kami ng kapanatagan sa gitna ng unos, sa gitna ng bagyo. Alam namin, Panginoon, ang kapayapaan ay patuloy na amin pong inaangkin sa aming mga puso sa mga sandali po ito. Lord, salamat ngayon pong umaga. Salamat sa kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman. Patuloy dakilang Diyos, kami po'y nagtitiwala sa inyo na ikaw, Panginoon, ay patuloy na gumagawa ng mga bagay na kahanga-hanga at himala sa buhay ng iyong mga anak na nagtitiwala po sa inyo. Dakilang Diyos, itinatas ko po ang ay mga kapatiran na nasa kanilang mga tahanan. Panginoon, patuloy mo i-bless ang kanilang buhay. Katagpuin mo ang kanilang pangangailangan sa araw na ito. At ingatan mo sila, Panginoon, 10 ng kanilang sambahayan.
In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Balutan mo ng kapangyarihan. Ingatan mo ang kanilang mga tahanan, dakilang Diyos. Hallelujah. Lord, salamat, O God. Patuloy, Panginoon. Ganyan din po ang bawat isang narito. Ikaw po ang siyang patuloy na gumabay. Ikaw ang siyang patuloy na magbigay ng inspirasyon. At patuloy na ingatan mo ang ayong mga buhay. Pagpalain mo mga bata, kabataang narito, maging ang mga magulang. Salamat po, Panginoon, sa lahat na pong gagawin sa iyong mga buhay. Pagpalain po yung mga salita na ayong pong pagbubulay-bulayan sa maikling pagkakataon. Ito po, Panginoon, ay ayong pong dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen at amen. Praise the Lord. Tayo po ay makakaupo. Hallelujah. Purihin po ang atin pong Panginoon. Ngayon pong umaga, tayo po ay dadako na sa atin pong sunod na gawain ang pagbibigay. Amen. Hallelujah. So, bagamat mayroon pong bagyong paparating, no? Pero siyempre, ito naman ay hindi po makakahadlang sa atin pong paglilingkod sa atin pong Panginoon. Amen. Hallelujah. So, purihin po ang atin pong Panginoon. Tayo po ay magbigay. Amen. Hallelujah. Nasa ba natin na tayo po pagpalain ng ating Panginoon? Amen. So, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Praise the Lord. Sige po. Tayo po ay dadako sa pagbibigay. Glory, glory to God. So ngayon pong umaga tayo po dadako sa salita ng ating pong Panginoon. Glory to God. Sa aklat po ng Lucas, Luke chapter 8 verse 22, sabi po dito, isang araw si Jesus ay sumakay sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa ibayo at ganyan nga ang ginawa nila. Nang sila ay naglalayag na, nakatulog si Jesus. Bubugso ang isang malakas na unos at ang bangka ay pinasok ng maraming tubig. Kaya't nalagay sila sa panganib. Nilapitan siya at ginising ng mga alagad, Guro, lulubog na po tayo. Sabi nila, sumagot si Jesus at sinaway ang hangin at ang nagngangalit na mga alon at tumahimik ang mga ito. Bumuti ang panahon. Tinanong niya sila, nasaan ang inyong pananalig? Ngunit sila'y natakot at namangha. At ang sabi na sa isa't isa, sino kaya ito? Iniutusan niya pati ang hangin at ang dagat at sinusunod naman siya ng mga ito. Pinagpala po ng atin pong Panginoon ang kanyang mga salita na atin pong nabasa ngayon pong umaga. Panginoon, salamat po. Patuloy dakilang Diyos na kami po ay nagpapakumbaba, nagtitiwala sa inyo. Ikaw ang Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay. Naging Panginoon, ang mga unos, bagyo, Lord, ito ay alam mo dakilang Diyos. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, ang mga ganitong pangyayari ay may dalang panganib. May mga banta sa buhay, kabuhayan, ari-arian ng mga tao dakilang Diyos. Subalit, Panginoon, alam namin, O God, na lahat ng bagay na nagaganap ay ayon sa iyong kapahintulutan. Kaya nga po, Panginoon, sa mga sandali pong ito, habang amin pong pinagbubulay-bulayan ang iyong mga salita, patuloy, Panginoon, na lagay mo sa aming mga puso at kaisipan, haladi ang kahalagahan, Panginoon, ang pagtitiwala sa inyo. Kaya nga po, dakilang Diyos, ngayong umaga, pagpalain mo po ang mga bagay na ito sa aming mga buhay. Bless mo ang bawat isa, maging bukas ang aming mga pandinig upang dinggin at pakinggan kung ano ang nais mo at iyo pong sinasabi para po sa bawat sa puso amin. Sa iyo po ang kapurihan at karangalan sa pangalan ni Jesus.
Amen and amen. Hallelujah. Glory, glory to God. Ngayong umaga ay atin pong tingnan ang mga katotohanan na patungkol sa pangyayari sa panahon ng atin pong Panginoon kasama ng kanyang mga alagad. Hallelujah. Dito ay atin pong makikita na ang Diyos ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Amen. Ang Diyos ang may kontrol kung ano ang mga nagaganap. Hallelujah. Sa Facebook ay kumakalat na kung ano daw yung nangyari sa panahon ng Yolanda. Naisip pa ba natin yung panahon ng Yolanda? Lalo na doon sa mga tao na nabiktima. Diba? Ang dami, libo-libo ang namatay. Kumbaga, lahat ng dinaanan ni Yolanda ay talagang may mga casualties. Hallelujah. So, yung Yolanda at si Rolly, magkamag-anak siguro tayo. Magkapatid. Oo nga. Mayroon pong kasabihan, history repeat itself. Ang kasaysayan, kasi yung Yolanda ay nailagay sa kasaysayan. Isa sa pinaka mapanirang bagyo. Isipin natin yung barko dinala doon sa lupa. At makikita po natin na noong panahon na nalasa si Yolanda sa Kabisayaan, makikita natin na kahit ano ang iyong naipundar, tayo bilang tao, nagpupunyagi tayo, nagsusumikap na makapagpundar ng tahanan na maayos, maganda, na makapag-impok tayo at magkaroon ng isang negosyo na maayos, na mapagkakakitaan. Panahon ng Yolanda, nauso po yung tiyatag na looting. Na hindi yung looting na sugal, yung ang mga tao, dahil gutom yung mga establishment, yung mga business establishment sa lugar, sa Ormoc, sa Leyte, binubuksan ng mga tao. Kinukuha nila yung mga pagkain, mga paninda na mapapakinabangan nila. Kasi nga, gutom na Ganun kahirap. So, kumbaga, maraming mga tao ang na-depress, mga pamilya na nagkahiwa-hiwalay, namatay ang nanay, namatay ang tatay, namatay ang mga anak, ang daming buhay ang nawala. So, kumbaga, mga minamahal, kaya nga, hanggang ngayon, yung relocation para sa kanila, sa mga Yolanda victim, ay hindi pa rin nila napapakinabangan. Ngayon, mayroon uling super typhoon, mayroon uling bagyo, na halos parihas. Hallelujah. Yung lakas nila. Kaya, kumbaga, nailagay sa tinatawag na kategorya na super typhoon itong paparating
So, pinapangambahan. Kaya sabi doon sa Facebook, pagka uminit ng 2 araw sunod-sunod, maghanda-handa na daw kayo, mag-impake na kayo, at mag-evacuate. Kasi ganun din ang nangyayari sa panahon ng Yolanda. O isipin nyo maghapon ay nakatuyo nga si Ruth ng kanyang nilabhan eh. Dahil maghapong uminit. So ngayon, andyan na. Tumawag kami doon sa Romblon, sa amin ay umuulan na at umahangin na rin. Di ba sa Bicol, sa Facebook ay live na malakas ng hangin, malakas ng ulan. Ngayon, di pa natin masyado nararamdaman dito, pero isipin nyo mga minamahal, anong signal natin? Number 4 na? Signal number 4, wala pang hangin ha? Nung unang panahon, nung medyo bata pa kami, signal number 2, signal number 3. Sa amin noon, ang nyog, pagkatingnan mo pagkayan-ganyan ang nyog, pinakamatibay na napuno sa dami ng ugat niya, sa lawak naabot ng kanyang ugat. Pero pagka signal, wala pa namang signal number 4 noon talagang makikita mo yung hampas ng hangin at ang nyog ay talagang sumasayaw. Kung hindi siya mabuwal kasamang ugat, mababali Ay ngayon, signal number 4 hindi pa gumagalaw yung dahon ng ipil-ipil. Hallelujah. Di ba nga nakakatakot minsan na para bagang wala lang, kalmada, pero alam niyo minsan mga minamahal, pagkatahimik daw, pagdating sa ilog o sa tubig, pagtahimik ang tubig, malalim yan. Malalim. Kaya medyo kalmada, pero wag naman sana. Nandyan pa kayo? Diba? Iba yung ating panahon ngayon. Iba yung sitwasyon natin ngayon. Pero tandaan natin mga minamahal. Sabi nga, ang bagyo o ang hangin habang nasa dagat, nag-iipon ng lakas yan. Nag-iipon ng lakas. Sabi ng Pag-asa, sabi ni Mang Tani, habang nasa dagat daw ang bagyo, it possible na ito ay lalo pang lumakas. Hallelujah. Uulitin ko, kasi nga, alam natin na ang bagyo, ang hangin o ang unos, ang dala niyan ay kapahamakan. Ang dala niyan ay kamatayan. Di ba? Dami namamatay pagka may bagyo. Hallelujah. At alam natin, sa spiritual, sa biblical, na ang kamatayan, trabaho ng demonyo yan. Ang pagpatay, trabaho ni Satanas, agenda niya yan. Hallelujah. At alam natin sa spiritual na kalagayan, kaya pinapalakas ni Satanas, pinapalakas ang bagyo para mas marami ang casualties. Mas maraming mamamatay pagka malakas ang bagyo. O, diba? Hallelujah. Kaya nga, makikita po natin mga minamahal, tingnan po natin ang salita ng ating pong Panginoon. Na sa panahon ng ating Panginoon, may mga bagyo na rin. Hallelujah. Di ba nga? Doon sa talata nating nabasa, sabi ng Bible, nang sila'y sumakay ng bangka kasama ang kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa ibayo. At gayon nga ang ginawa nila.
na tatawid sila doon sa kabilang ibayo. Noong nakaraang bagyo, ano yung nakaraang sa bagyo? Si Quinta. Napanood sa TV, yung barko ng Balino, na Roro Master. Saan napunta yung barko? Nandun sa kabahayan, sa may Tingloy, doon sa mga kabataan na karating na Mindoro. Yung isla na madadaanan, pagpapunta ka ng Mindoro, sa kaliwa, sa kanan, yun ang Tingloy na tinatawag sa Batangas. Siyempre sa lakas ng hangin, sa lakas ng bagyo, ay di inanod yung barko, yung bahay ng mga tao sa tabing dagat, ay di nawasak. Isipin po natin mga minamahal, kung ang barko ay kayang tangayin. Ngayon, ang mga barko, naghahanap sila ng mga lugar na liblib. Kaya kami noon, sabi nga sa inyo, kami noon tuwang-tuwa pagka may bagyo. Kasi nakakita kami ng maraming barko doon sa amin. Kasi yung lugar namin, matiyatawag doon na Recodo, na pag bagyo, yung mga barko na naglalayag, naghahanap sila ng lugar na kubli, na alam nila, hindi sila mapapadpad, hindi madadala yung kanilang angkla at hindi masisira ang kanilang barko pagka nakakubli sila sa nakapaikot na bundok. Kaya nga kalimitan ang mga port, yung mga pier na ginagawa ay napapalibutan ng bundok. Na nasa lugar na nakakubli. Kasi nga, ang pinoproteksyonan po doon na sa oras na ang barko ay dumaong, ay hindi siya mahirapan. Sa Abra de Ilog, ang isang pier na nakita ko na mahirap na dumaong ang barko. Noong una mga panahon ay wala pang pier. Ang ginagawa doon noon, mula doon sa laot, sasakay sa malit na bangka ang mga tao, andun pagdating sa tabing dagat, papasanin ng porter ang pasahero. Pinapasan ng porter ang pasahero. Ay kung ikaw ay dalaga at ang porter ay napapasan sa iyo, ay ba mag-isip-isip ka rin? No? Ay sa amin ng mga laki, ayos lang eh. Ay sa mga babae, ay ang mga porter minsan maluloko din yan eh. Ay kung ikaw ay parte-arte, ay hindi ka makarating sa iyong pupuntahan. Bakit? Ay ayaw magpapasan sa porter eh. Ay siyempre, kung sa tawag sa amin sa Bisaya, ginatibong. Ayos lang kung asawa mo magtibong sa iyo eh. Ay kung ibang tao. Hallelujah. Kasi nga, walang maayos na port o pier. Pero ngayon, kahit na maganda ang pier, pag malakas ang amihan, malakas ang hangin, ang barko, sa halip na dumaong, bumabalik ng Batangas. Nandun ka na, malapit ka na, sa Mindoro ka na eh, sa pier ka na, ay hindi makadaong ang barko sa sobrang lakas ng hangin. Hallelujah. Kaya bumabalik. Kaya karamihan na mga port o mga pier ay nakatago. Pero bibihira na sa atin, sa mga lugar na mayroong magandang lugar na pwedeng paglagyan ng mga port. Hallelujah. Ang masaklap ka mga minamahal kung ikaw ay naglalayag sa gitna ng laot at maabutan ka ng bagyo. So isipin po natin mga minamahal, yung mga mangingisda na naabutan ng malakas na bagyo sa laot. Mayroon tayong mga kababayan sa Mamburao, sa San Jose,
na nangingisda doon sa tinatawag nilang lawak, no? Yung kalawakan na, wala sa lugar daw na yon, wala ka nang makikitang isla. Pagitan na ng China at ng Pilipinas. Kaya meron tayong mga kababayan, pagka inabutan ng bagyo doon sa gitna ng lawak, na ang iba sa kanila ay napapadpad sa ibang mga bansa, sa Malaysia, sa Indonesia, sa China, na? Hallelujah. Kasi nga, yun ang nakakatakot pagka inabutan ka ng bagyo sa gitna ng lugar na wala ka nang makitang isla. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, ito naman sa sitwasyon ng ating pong Panginoon at ng kanyang mga alagad, alam naman natin na doon sa lugar ng Asia, di ba? Magkakalapit lang din ang mga pulo. Pero alam natin na ang panahon, alam natin na hindi natin tiyak. Katulad ngayon, panahon ng tagbagyo. Ito ang panahon na mahirap maglakbay. Diba? Talagang mararamdaman mo ang takot kasi nga, posible, pagka lumakas ang hangin, posibleng masira ang bangka. Na? Ngayon, makita po natin, ang atin pong Panginoon, kasama ang kanyang mga alagad, tumawid ng papuntang Ibayo, na? So, sila'y nakasakay sa isang bangka. Ang ating Panginoon ay nakatulog. Diba? Hallelujah. Nung siya'y makatulog, anong sabi ng Bible? Nang sila'y naglalayag, nakatulog sa Jesus, bumugso ang isang napakalakas na unos at ang bangka ay pinasok ng maraming tubig, kaya't nalagay sila sa panganib. Hallelujah. Kung wala tayong pananampalataya, posible na ang mararamdaman natin takot. Bakit? Siyempre ayaw pa nating mamatay. Diba? Ayaw pa nating mamatay. Hallelujah. Pag sa dagat ka, inabot ng bagyo, lalo na kung hindi ka kahit nga marunong ka pang lumangoy naalala nyo yung balita na ilang crew yun na Pilipino galing ng Australia, pagtapat nila ng Japan ba gayon? Malapit sa Japan, ang dala nila mga baka galing Australia, karga ng kanilang barko. Ang kapitan ay Pilipino at maraming crew ay Pilipino. So isipin po natin, bago ka makapasa sa pagiging seaman, marunong kang lumangoy. No? Hindi pwede magsiman ka, hindi ka marunong lumangoy. Kasi kasama po yan sa mga training at pagsasanay. Pero kahit marunong ka pang lumangoy, kahit matatag at matibay pa ang resistensya mo. Hallelujah. So isipin po natin, mayroon isang Pilipino na kasurvive doon. Isa baga, dalawa. Pero yung unang Pilipinong nakasurvive doon sa trahedya, no? Kung mayroon mang makasurvive, iilan lamang. Lalo na kung wala kang makitang isla. Pasalamat na lamang sa Panginoon. Bakit? Sapagkat siya ay na-rescue. Nasagip siya. O, diba? Hallelujah. So, ang unang mararamdaman, siyempre pagka na ang trabaho mo sa dagat, natural, ilaan mo na ang buhay mo sa Panginoon. Tama po? Diba? Ihanda mo talaga ang buhay mo kasi nga, buwis buhay yan eh. Buhay at kamatayan pwedeng mangyari sa iyo. Oh. Kaya nga ang mga alagad ng ating pong Panginoon, even though na sanay sila sa dagat, di ba? Karamihan sa mga alagad ni Kristo, karamihan sa mga disipulo ay sanay sa dagat. Alam nila ang panahon
Alam nila kung paano mag-survive. Pero bakit? Nung time na yon ay nakadama sila ng takot. Na? Hallelujah. At isipin po natin mga minamahal, nung natakot sila, ang una nilang pinuntahan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. Sa ating kalagayan, sa ating buhay, hallelujah, sino ang dapat nating unang tawagan? Hallelujah. Sino ang ating unang dapat konsultahin? Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, alam natin na ang atin pong Panginoon, ang ating Diyos, na kailanman hindi niya tayo pababayaan man. Kailanman hindi, ang pangako niya, hindi niya tayo iiwan. Hallelujah. Sa gitna man ng bagyo, sa gitna man ng unos, sa gitna man ng krisis, laging nariyan ang atin pong Panginoon. Hindi mo man siya nararamdaman sa buhay mo, nandyan siya lagi. Hallelujah. Isipin po natin, na ang Diyos ba natutulog? Di ba hindi? Sabi ng kanta ni Gary B. Nandiyan pa kayo? Ang tanong doon sa kanta, natutulog ba ang Diyos? Di ba hindi? Kaya tanong natin, si Kristo natutulog. Kasi nga, alam natin, ang ating Panginoon, nung siya'y narito, naging tao siya. Hello? Amen. Hallelujah. Naging tao siya. Pero kailanman, ang Diyos hindi natutulog. Amen. Si Kristo, ang ating Panginoong Yesus, nung siya'y nasa lupa, siyempre, natulog siya. Na? Kasi nga, tao siya na nandito sa lupa. Nawala ba yung pagiging Diyos? Hindi naman eh. Hallelujah. Nais lamang ipakita dito ng atin pong Panginoon na sa oras ng bagyo, sa oras ng panganib at banta sa buhay natin, dapat alam natin kung paano tayo magtiwala sa Diyos. Amen? Makakasurvive tayo. Hallelujah. Bilang mga anak niya, kailangan natin ang magtiwala sa Kanya. Ang sabi ng Bible, na nalagay sila sa panganib. Minsan, idadaan tayo ng Diyos sa ganitong kalagayan. Amen? Amen. Akala natin ang pagiging Kristiyano ay madali. Hindi. Na? Ang pagiging born again ay easy lang. Na? Hindi po. Na? Hindi tayo tinawag ng ating Panginoon at maupo na lamang sa isang malambot na upuan, na? At mahiga tayo sa isang kama na malambot at relax ang buhay. May mga pagkakataon na idadaan tayo ni Lord sa mahigpit na mga pagsubok. Amen? Isipin natin, si Kristo pinagdaan niya lahat ng hirap eh. Na? At kung tayo man ay nakakaranas ng iba't ibang mga problema, iba't ibang pagsubok, nakikibahagi lamang tayo. Bahagi natin yan. Amen. Hallelujah. Para ano? Ang purpose ni Lord, para patatagin ang ating kalagayan, ang ating pananampalataya sa Kanya sa oras ng sakuna, sa oras ng pagsubok. Kapatid, mga minamahal, laging nariyan ang ating Panginoon para sakluluhan tayo. Hallelujah. Nalagay sila sa bingit ng panganib, sa bingit ng kamatayan. Hallelujah. At posible, mga minamahal, kung wala si Kristo sa buhay nila, kung wala ang Panginoon na kasama nila, may posibilidad na sila ay mapapahamak. Hallelujah. Kaya nga, ano po,
Sabi ng Biblia, kaya't nalagay sila sa panganib. Hallelujah. Nilapitan siya at ginising ng mga alagad. Guro, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Hallelujah. Di ba ninyo alintana? Para bagang sinasabi ng mga disipulo, no, sa atin pong Panginoon, hindi nyo ba alam? Hindi nyo ba alam ang nangyayari? Hallelujah. Kailanman walang bagay na hindi nalalaman ng atin pong Panginoon. At ang sitwasyon na mayroon sila ay bahagi para subukin ang kanilang pananampalataya. Nandiyan pa kayo? Ang pananampalataya natin bilang Kristiyano, dapat masubok yan. Dadaan tayong lahat sa isang pagsubok. Hallelujah. Hindi ibig sabihin pagka tayo ay dumadaan sa pagsubok ay, tayo po ay tinutukso ng Diyos. Ang Diyos hindi po nanunukso. Nandyan pa kayo? Ang temptation ay hindi galing sa Diyos, galing kay Satanas yan. Amen po ba? Siya yung author niyan. Hallelujah. At ang temptation, ang idinudulot niyan ay kasiraan sa buhay natin. Pero pag sinabing pagsubok, kapatid, mga minamahal, testing lang yan. Ha? Brad, testingan nga kita. Testing lang yan eh. Hallelujah. Pagsubok lang yan. Kaya sinusubok ang kanilang pananampalataya. Hallelujah. Kung paano sila at ano ang kanilang gagawin sa oras ng pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Kaya ang sabi ng mga alagad, Guro, lulubog na po tayo. Hallelujah. Di ba ninyo alintana? Hallelujah. Kaya kaagad-agad ang sabi ng Biblia, bumangon si Jesus. Ano po ang ginawa ng ating Panginoon? Sinaway niya ang hangin. Yung otoridad mayroon ang atin pong Panginoon sa kalikasan. Sabi ng Bible, hallelujah, bumangon si Jesus at sinaway ang hangin at ang nagngangalit na mga alon at tumahimik ang mga ito. Hallelujah. Ibig sabihin, ang tinig ng Diyos, ang boses, ang salita ng ating Panginoon ay pinakikinggan ng kalikasan. Bakit? Sapagkat ang ating Panginoon ang may kontrol sa lahat. Amen po? Amen. Hallelujah. Siya sabi nga, noong mga nakaraan mga taon, nung dumaan ang bagyo sa Mindoro, sabi ng kaibigan ko, pastor, sabi niya, nung gabing yon, habang nananalasa ang bagyo sa Mindoro, ang pakinig niya, sumisipol ang hangin sa taas. Isipin niyo mga minamahal, bawat daanan ng mga building at bahay, tinatangay ang mga bubong. Pagdaan doon sa simbahan ng Foursquare sa Ruas, tangay ang buong bubong na simbahan. Na halos, magkano ang halaga nun? Kung ilang milyon ang halaga ng bubong na yon. Hallelujah. Talagang, pagka dumaan ang hangin at bagyo, wala tayong magagawa kundi ang magtiwala sa Diyos. Alam nyo, sa amin sa Romblon ngayon, hindi pa nakaka-recover ang mga tao doon sa nakalipas na bagyo nakaraang taon. Wala pa silang naaaning bunga ng nyug. Kasi nga, nagbubunga pala ng panibago, nagdadahon pala ng panibago ang mga nyug. Wala nga makuhang
ginagawang walis tingting ang tao doon. Ngayon, ang nakalipas na bagyo at itong bagyong ito, kapatid, mga minamahal, saan tayo pupunta? Ang pag-asa natin sa buhay natin ay ang Diyos. Amen. Hallelujah. Bakit? Kahit anong gawin natin, ano man ang ating pagsisikap na gawin, pag dumaan ang trahedya, wala tayong magagawa. Amen. Kailangan natin ipasa Diyos lahat ng bagay. Bakit? Ang Diyos ang may kontrol sa lahat. Ang magagawa natin ngayon ay magkaisa na manalangin. Amen. Na laging ang Diyos ay iingatan niya ang ating buhay. Di baling mawala ang kabuhayan mo. Bakit? Habang buhay tayo, pwede tayo magpundar. Amen po ba? Pwede ka magkaroon. Huwag lang mawala ang buhay natin. Di ba? Mahalaga ang buhay sa lahat ng bagay. Hallelujah. Pero kailangan nating tatagan ang ating pananampalataya sa Diyos. Ano ang naging reaksyon ng mga alagad ng Panginoon? Sabi ng Bible, natakot sila. Na? Tinanong sila ng ating Panginoon, nasaan ang inyong pananalig? Nasaan ang inyong pananampalataya? Hallelujah. Kaya nga, ito'y tanong ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Bakit? Darating ang araw na iiwan sila ng ating Panginoon na kailangan na sila ay manalig sa Diyos. Amen. Dumating man ang unos at problema sa kanila, dapat hindi mawala ang kanilang pananalig sa Panginoon. Amen. Yan ang kayamanan natin. Yan ang dapat na atin pong panghawakan sa buhay natin, yung ating pananampalataya. Kung may pananampalataya ka, magtatagumpay ka. Kung may pananampalataya ka sa Diyos, makakasurvive ka. Kung may pananampalataya ka sa Diyos, makikita mo ang mga himala ng ating Panginoon. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Bakit? Ipinakita na ng Diyos yan eh. Ipinaranas ng Diyos sa kanyang mga alagad at inilagay sa Biblia para makita natin ang kahalagahan ng ating pananalig sa Kanya. Amen? Kung may pananalig ka, kaya mong mag-survive. Kaya mong magtagumpay. Kung may pananalig ka, makikita mo ang himala ng Diyos. Anong sabi ng Bible? Signs and wonders shall follow for those who believe. Sa lahat ng mga nananalig, ipapakita ng Panginoon ang mga tanda at mga kahanga-hangang mga bagay. Hallelujah. Diba nga sabi ni Yahweh kay Jeremiah, na kung tatawag ka, ako'y tutugon agad at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na kahanga-hanga. Mga bagay na dakila at kamangha-mangha. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, kaya nga mahalaga na tayo po ay tumawag sa Panginoon. Mahalaga na tayo ay magtiwala at lumapit lagi sa Diyos. At diyan natin makikita ang mga bagay na pwedeng gawin ng atin pong Panginoon at mangyayari sa buhay natin kung may pagtitiwala tayo, kung may pananalig tayo sa Kanya. Nasaan? Sabi ni Kristo sa kanyang mga, nasaan ang inyong pananalig? Hallelujah. Kaya nga sabi ng Bible, sila'y natakot na mangha at nagsabi sa isa't isa, sino kaya ito? Inuutusan niya pati ang hangin at ang dagat at sinusunod
naman siya ng mga ito. Isipin natin, kung ang dagat at hangin ay nakikinig sa salita ng Diyos, tayo bilang mga anak ng Diyos, pakinggan natin ang salita ng ating Panginoon. Para ano? Magkaroon tayo ng pananampalataya. Bakit? Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Hallelujah! At pakikinig ng salita ng Diyos. Ay, ang hangin may tainga eh. Ang dagat may tainga din. Bakit? Naririnig nila eh. Ayan pa kayo? Naririnig ng hangin, ng dagat, ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Kaya nga, tayo man bilang anak ng ating Panginoon, panatilihin natin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Hallelujah! At makikita natin ang kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kapatid, mga minamahal, kailanman ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Amen! Palapakan natin ang ating Panginoon. Kailanman ang pangako ni Lord, hindi niya babaguhin. Hallelujah! Bagkus, tinitingnan niya ng ating Panginoon ang kaganapan sa buhay natin. Hallelujah! Glory, glory to God. Tayo po ay tumayo at tayo po ay sama-samang manalangin. Hallelujah! Panalangin natin na ingatan tayo ng Diyos, ilayo ng Diyos, no? Yung hangin na malakas ay doon na lang siya sa itaas. Amen? Hallelujah! Kasi pagka ang hangin dumaan sa lupa, maraming masisira. Maraming buhay mawawala. So ipanalangin natin, iiwas ni Lord ang bagyong ito sa ating mga mahal sa buhay. Hallelujah! Sa ating kabuhayan, sa ating mga tahanan. Hallelujah! Tayo po ay manalangin. O rabasikiya rabababababahanda rababahaya. Ngayong umaga, dakilang Diyos, kami po ay sama-sama na lumalapit sa inyo. Lord, sinasaway namin ang hangin. Hallelujah! In the name of Jesus Christ. Panginoon, kung maari ilayo mo, dakilang Diyos, sa kalupaan ang bagyong ito. In the name of Jesus. Bagkus, doon na lamang siya sa himpapawid, sa kalawakan, na walang masisira at walang mamamatay na tao, dakilang Diyos. At kung mayroon man, Panginoon, ay mabawasan, dakilang Ama, in the mighty name of Jesus, ang casualty ng bagyong ito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Hallelujah! Lord, ingatan mo ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kapatiran, ang aming mga kababayan sa kabikulan, Panginoon, dito sa Central Luzon, sa Kabisayaan, dakilang Diyos, sa Marinduque, sa Romblon, sa Mindoro, sa Palawan, Panginoon, sa Batangas, in the name of Jesus Christ. Ngayong umaga, Panginoon, kami po'y sama-sama na dumudulog sa inyo at nagtitiwala po kami, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na may kontrol at kayang magprotekta at mag-ingat sa bawat buhay at kabuhay at tahanan ng iyong mga anak, dakilang Diyos. Lord God, sa namin ikinukumit ang aming buhay. Ang aming mga kapatiran, Panginoon, saan man lugar sila naroon, dito sa Montalban, sa Mindoro, dito sa Metro Manila, sa Ilocos, Panginoon, Hallelujah, sa Nueva Ecija, ang aming mga kapatid, dakilang Ama. Lord God, ngayon pong araw na ito, hanggang mamayang gabi, kinabukasan, at maging ang susunod na bagyo, Panginoon,
Hallelujah. Lord Jesus, ingatan mo ang aming mga buhay. Ingatan mo ang aming mga kapatiran, dakilang Diyos. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Panginoon, anuman ang kategorya ng bagyong ito at bagyong susunod, dakilang Diyos, alam namin, Panginoon, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan na nagkukontrol sa lahat. At ang salita mo'y buhay at makapangyarihan. Binigyan mo kami ng otoridad, Panginoon, na iyong mga anak na magsaway in the name of Jesus Christ. Kaya nga po, Panginoon, sinasaway namin ang hangin. Sinasaway namin ang malakas na ulan in the mighty name of Jesus Christ. Lord God, sa pangalan ni Jesus, Ikaw ang mamagitan, Panginoon. Hallelujah. Na ang bagyo ito, Panginoon, ay iyo pong ilayo sa kalupaan in the mighty name of Jesus Christ. Lord God, alam namin, Panginoon, napakaraming Kristiyano ang nananalangin hindi lamang sa bansang ito, maging sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon, ng bagyo ito na nakikita, Panginoon, hallelujah, sa kalawakan ngayon, sa kasalukuyan naming oras at panahon, ay sinusubaybayan ng maraming mga tao, maraming Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, at mga misyonary, mga lingkod mo, Panginoon. Hallelujah. Lord God, nananalangin, o dakilang Diyos, na ito'y ilayo mo, Panginoon, sa kalupaan. Hallelujah. Kaya nga po, Panginoon, ngayon pong umaga, ito, dakilang Diyos, ay aming dinadalangin, dinudulog sa inyo. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na aming pinagtitiwalaan. Ang salita mo'y buhay. Ang salita mo'y totoo, dakilang Ama. Hallelujah. Na Ikaw, o Diyos, ay may kontrol na at may kapangyarihang magsaway sa hangin at unos, o daluyong, dakilang Ama. Hallelujah, na nagbabanta sa amin pong bansa, lalo na sa aming mga kababayan na naroon nakatira malapit sa dalampasigan sa karagatan, dakilang Diyos. Hallelujah. In the mighty name of Jesus Christ. Lord God, salamat po sa kapayapaan. Salamat, dakilang Diyos. Manatilang salita mo sa aming mga puso. Ngayon, gabi, Panginoon, ngayong araw nito, Lord, tulungan mo po kami na wala kaming ibang gawin kundi ang manalangin. Magbulay-bulay yung mga salita, dakilang Diyos. Hallelujah, na ang pag-iingat mo ay patuloy naming maranasan, dakilang Ama, hanggang sa sunod na mga oras at sa sunod na mga araw, dakilang Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa namin. Ikinukumit ang aming mga buhay, ay mga kapatiran ng mga bata, kabataan, mga magulang. Ingatan mo, Panginoon, ang bawat isa. I-preserve mo ang aming pananampalataya. I-preserve mo ang aming buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, ito ang aming panalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Magandang tanghali po. God bless you. Hallelujah. Glory, glory to God. Amen.